Nabawasan naman po ang mga turista sa Dipakulaw, Aurora matapos po ang pagkalunod ng mga atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adeli. Hinigpitan naman po ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga naliligo sa dagat. Narito pong report ni Mon Gualvez. Muling binalikan ng mga pulis ang lugar kung saan nalunod ang dalawang Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Mahigit 100 metrong layo nito mula sa mismong resort kung saan nag-check-in ang team para sa kanilang team building activity. Tumanggi nang magbigay ng panayam ang mga pulis, lalo't patuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG Central Office sa insidente. Sa ngayon, pansamantala munang ipinasara ang resort matapos ang trahedya. Panahon din daw ito para maiayos at makasunod ang naturang resort sa ilang nakitang paglabag ng Dipakulaw LGU. Sabi sa investigasyon, kinahapunan, naglakad daw ang mga players ng nasa 300 metrong layo mula sa resort bago nila ginawa yung kanilang mga water activities at exercises. Makikitang malawak itong buhanginan at mapapansing malayo rin ito sa mga tao o walang gaanong nagsuswimming dito masyado. Kwento ng ilang residente, hindi raw ito ang unang beses na may nalunod na turista sa lugar. Ang isang araw, driver pa ng artistang nag-check-in sa kaparehong resort matapos ang COVID-19 pandemic. Lasing po yun eh. Tapos, Tapos naligo po. Tapos hindi na nila nakuha. Mga 3 araw pa bago nakuha doon sa may sabangan. Ang kwan po dyan kasi ay yung awiwit. Yun pong talagang umiikot na po yung kwan, yung tubig. Kaya yung mga apo ko hindi ko pinaliligo po dyan. Ang tinutukoy niyang awiwit ay yung rip current na mabilis na agos ng tubig mula sa dalampasigan pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya nga aminado ang mga residente, kahit sila, hindi basta-bastang naliligo sa lugar, lalo kapag walang lifeguard o bantay na surfer sa paligid. Ay, takot po talaga kami sa maligo dyan sa dagat. Marami po kasi nangyayari dyan eh. Nung nakaraang kwan po, mahal na araw, may nalunod po doon. Yun nga lang, tila apektado ng pagkalunod ng dalawang taga-Ateneo ang turismo ng bayan. Long weekend kasi ngayon pero kapansin-pansin na mas kaunti lamang ang mga dumayong turista, hindi tulad daw noong mga nakaraang linggo. Pero sa kabila nito, tinuloy pa rin ng grupo ni Gloria at Miriam ang bakasyon sa lugar. Ilang beses na raw silang pabalik-balik dito at ngayon lang naman daw may nabalita ang nalunod. Napakaganda kasi ng nature ng dagat na ito. Napakagandang dagat at ang mga alon ay banayad. Napakasarap maligo. Bantay sarado naman ng mga pulis at lokal na pamahalaan ng mga nasa tabing dagat. Maya't mayari silang umiikot para paalalahanan ng mga turistang mag-ingat at huwag masyadong lalayo sa pampang. Bagamat tikom na muna ang bibig sa media ng lokal na pamahalaan at mga pulis dito sa Dipakulaw, nauna na nilang iginiit na hindi sila nagkulang ng paalala sa lahat ng mga turista o bumibisita sa lugar ng iba yung pag-iingat dahil sa nararanasan nga ritong rip current. Hiling nila matapos na ang investigasyon at hindi madamay ng tuluyan ang turismo ng bayan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami, ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!